Iisa-isahin po natin yung mga sinasabi nila na parang, sila pa po yung tama. Alam po ninyo wala pong puwang 'yan sa demokrasya. Yang walkout na 'yan, nagamit na po 'yan nung panahon ni ERAP, yung siya po ay, in-impeach 'no. Yung panahon po ni ERAP nag-walkout yung mga supposedly mga prosecutor ni ERAP na nauwi po sa people power. Wala naman nangyari sa pagwo-walkout niyo, eh. Wala naman kayong suporta ng tao. Okey lang po yang walkout na yan kung may suporta kayo ng tao. Kayong mga nag-walkout na 11, hindi nga kayo sinusuportahan ni Lito Lapid, eh. Sinasabi niyo solid kayo. 10 lang yung nakikita ko nagpapa-picture, eh. Okey. Alam po ninyo yung ginawa ninyong pagwo-walkout, pinangangatwiranan niyo pero maling-mali. Maling-mali po yan pagdating po sa demokrasya. Hindi po yan katanggap-tanggap sa isang demokratikong, bansa. Ang demokrasya po rule of majority, pero pinakikinggan po ang mga minority. Puwedeng-puwede po na lalo na po sa Senado, lalo niyo lang pinatunayan yung sinabi ni Marcoleta na mahirap yung walang background sa batas. Alam po ninyo, ang sagot diyan tuloy-tuloy na po tayo ng diskusyon, wala na po tayong wala na po tayong yung, etong mga topic-topic, kung ano na lang po. Alam niyo yung sinasabi nito ni Raysa Hontiveros, may sinabi kasi si Raysa Hontiveros, nasagot niya kay Marcoleta. Ito sabi niya, bakit niya ibinababa sa usaping kulang ako kuno ng legal background? Hello, 1 dekada na akong nagtatrabaho sa Senado. Alam niyo po, nung dekada kayo nagtatrabaho sa Senado, ano ang, wala dun sa pagtatrabaho niyo? Bakit po nagmumukha ngayon, nakikita po natin na yung mga katulad ni Raysa Hontiveros, katulad nila Tito Soto, nila Lacson, na akala natin ang gagaling na mga senador. Bakit, tanong lang bakit po nagmumukha po silang mga walang alam talaga sa batas? Paano nila nailusot sa mahabang panahon na parang ang gagaling nilang mga senador? Alam niyo po kung bakit? Nag-uutuan lang sila sa Senado, eh. Nagbibigayan lang. Hindi lang sila pinapatulan. Ibig sabihin, may isang dumating na senador, kapapanalo lang 2025, na tinik sa kanilang lalamunan, tinik sa kanilang dibdib lahat. Tama, napakatagal nyo na sa Senado. Bakit ngayon lang kayo nalalantad? Kasi ngayon lang dumating si Marcoleta, eh. Magtapatan na po tayo. May mga magagaling pong senador. Nakakampi ninyo yung mga magagaling na senador noon. Hindi kayo pinapatulan. Nakakaporma ba si Tito Soto, sila Lacson noon? O si Lacson nakakaporma kasi Mr. Expose yan, eh. Mahilig mag-expose na mag-expose. Pero si Tito Soto, kailan lang ba umepal yan si Tito Soto? Nung nawala na yung tunay na magagaling na mga senador. Nung nawala na sila Miriam Defensor, nung nawala na sila Joker Arroyo, nung nawala na si Raul Roco, wala na sila Ginggona, wala na. Tsaka lang sila. Narinig nyo ba yan nakipagdebate? Yan sila Tito Soto, yan sila Lacson? Naalala ko, kinantsawan pa yan ni Miriam Defensor yan si Lacson, eh. Kung paano po natin tinuturing si Lito Lapid, ganyan lang po yan si Tito Soto. Nung nawala na po magagaling sa Senado, tsaka lang po sila umangas. Raysa Hontiveros, hindi ka naman talaga. Hindi po katwiran yung ilang dekada ka na. Kahit ba ilang dekada ka na, eh. Si Lacson at si Tito Soto nga, ilang dekada na yan. May narinig ba kayo nakipagdebate yan noong araw?
Yung mga binanggit kong pangalan, naabutan na ni Tito Soto at Lacson yan. Yung ginagawa ni Marcoleta, yan na po ang ginagawa ng magagaling na senador. Kung magdudunong-dunungan ka sa harap nila, ilan na po ba ang binutata ni Miriam Defensor Santiago? Ilan na ang binutata ni Enrile? Ilan na ang tinitigan at binutata ni Gengona? Ilan na po ang sinupalpal ni Joker Arroyo na mga kap? Ngayon lang po nangyari, sa panahon lang po buhat no naging Senate President yan si Tito Soto, na masasakitin na kayo. May nasabi lang na hindi nyo gusto, nasasaktan na kayo. Balatubaan dyan sa Senado. Pero wala po nag-walk out. Hindi uso yung walk out dyan. Nakikipagdebate sila. Matagalan ang debate dyan. Putya, hindi pa nga hindi pa nga nailalatag ni Marcoleta yung kanyang panukala na pabotohin yung mga tama naman yung sinasabi nyo. Na si Bato ay wala dyan sa Senado. Ano po bang masama na pag-usapan ninyo na baguhin yung rules? Kasi noon naman wala namang ICC na nakikialam sa Senado. Sa tingin nyo ba makakaporma sa mga senador noong araw yung ICC na yan? Sa tingin nyo mangyayari nung araw na papapasukin yung NBI para manghuli ng isang senador? Panahon ni Enrile, panahon ni Nene Pimentel, panahon ni Drilon. Patalinuhan nun, hindi yung nire-railroad nyo. Ano ba salitang nire-railroad? Mga tuwiran kayo kung bakit hindi dapat makaboto si Bato. Pangatwiranan ninyo, kumbinsihin ninyo yung mga senador, hindi yung nire-railroad ninyo, hindi nyo kami pinagsasalita. Yung nagsasabing kinikertel yung kanyang right, yung freedom niya para magsalita, siya ang pinakamaraming sinabi. Si Kiko Pangilinan. Nakita nyo ba sa Kongreso kung paano sila? Nagsasalita pa lang si Congressman Marcoleta. I'm warning you, Congressman Marcoleta. I am warning you of the rules of the House of Representatives. Hindi pa nagpumuporma si Marcoleta. Bubuka pa lang ng bibig dun si Congressman Marcoleta. Miss Congressman Marcoleta, I am warning you. May warning na agad. Pag natapos si Marcoleta magsalita, papabura yung sinabi. Narinig nyo ba na pinabura? Baliktad niya eh. Kayong mga minority nagpapabura sa mga sinasabi ng majority. Yung sinasabi nyong ang gulo-gulo na Senado, kayo nagpapagulo. Dati na pong may mga senador na nagdidebate ng matagalan. Dati na pong may mga senador na kailan pa po pinagbawal ang debate sa Senado? Nung nasabi na nila yung piece nila, walk out na. Anong klase kayong mga senador? Pinatunayan nyo lang yung sinasabi ni Marcoleta na talagang wala kayong legal background. Wala kayong legal background kasi hindi nyo alam. Ayaw nyo makipagdebate. Senado yung pinasok nyo.
Gusto nyo pala na hindi kayo dinidebate. Gusto nyo pala na hindi kayo kinokontra. Gusto nyo palang kayo masunod kahit minority kayo. Tama po yung majority. Pag nagdidebate kayo at hindi na kayo nagkakasundo, divide the house na. Pati ba naman yung pagdi-divide the house? Pati ba naman, ano mali ni Cayetano? Ang mali lang ni Cayetano, yung mga nagdaang araw, masyado niya kayong ini-entertain. Kung yung unang araw pa lang ni Cayetano, hindi na kayo... kasi akala ni Cayetano, kaya kayong kaya kayong i-win over eh. Masama bang magdebate kayo? Makipagdebate kayo kung may katwiran. Tapos pagkatapos ng debate, pag wala nang nagsasalita, sino pa ba gusto magsalita? Pwede naman talaga yun eh. Pwede po yun. Yung sinasabi nyo, masama lang pakinggan. Pero pwede pong gawin ng majority na manawagan sila na magtaasan na tayo ng kamay. Tutol sa online participation ng mga absent na senador. Kita nyo. Pagdating ngayon sa labas, tsaka kayo magsasalita. Marami pala kayong gustong sabihin. Kaming senador, sinusweldoan ng buwis ng mamamayan at the very least, pantayan namin dapat mga higitan ng sakripisyo at pagpapagod ng ating kababayan. Kung ano-ano na naman sinasabi mo, Risa Ontiveros. Simple lang po, pasimple nyo lang. Ang Senado ay labanan ng mga ideya. Kung takot kayong makipagbanggaan ng ideya, gusto nyo kayo lang ang masunod. Mali na yung katwiran ni Kiko Pangilinan eh. Pwede nga kayo talagang patahimikin. Kung ako yung nun, sino ba may sabi? Basahin mo sa rules na hindi po pwedeng magbotohan pag in-insist ng majority na magbotohan na courtesy lang yun. Inaakala ninyo yung courtesy ay karapatan nyo. Kung balatuba lang yung mga majority, pwede nilang i-railroad talaga yung gusto nila. Hindi nyo ba naintindihan yung takbo ng demokrasya? Magpo-propose sila na pagbotohan natin to ngayon. Magbobotohan. Ganun po ang demokrasya. Taasan tayo ng kamay. Ilan ang may gustong magtalakayin natin to? May nalalaman pa kayong rules. Ano ba yung sinasabi niyong rules? Nakalagay ba sa rules ng Senado na bawal baguhin ang rules? Kahit ba may rules yan, mas makapangyarihan yung plenary kaysa dyan sa rules nyo. Pwedeng pagbotohan ng plenary na baguhin yung rules. Ano yung sinasabi nyo na dapat hindi naman po sa ligang batas yung rules nyo. Isa lang po yung hindi pwedeng basta-basta baguhin. Saligang batas ng Pilipinas. Kinakailangan mo pa mag-CONAS, kinakailangan mo pa mag-CONCON. Wala kayong paggalang sa demokrasya. Ang demokrasya at hindi kayo marunong makipagdebate. Yan ang problema dito sa mga minority na to. Hindi marunong sa debate. Matagal ko na po na yan. Yan si Kiko Pangilinan tsaka yan si Risa Ontiveros. Nung panahon pa ng pandemya yan, alam nyo ba na hindi sila, na lumahok sila sa debate dyan sa batas ng yung mamimigay ng ayuda, yung Bayanihan 1 and 2. Nagno sila sa Bayanihan 1 and 2. Kaya po kayong mga nakatanggap ng ayuda, yan yung sinusuportahan nyo, si Kiko tsaka si Risa Ontiveros. Ayaw niya nga magbigay ng ayuda nun. Nung natalo sila sa botohan, babanat naman sila sa labas.
magme-media naman sila na mali yung ginagawa ng Senado. Hindi marunong gumamit ng hindi marunong gumamit ng demokratikong paraan. Ang demokrasya po ang nasusunod yung nakakarami, yung majority, hindi po yung konti ang dapat masunod.